Teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
bawat singlit, pag-ibig mo'y nadarama. Ang bawat minuto ay laging sumasaya. Ang bawat pintig ng puso ay papurihan ka. Hindi may kukuli pag-ibig mo sa akin. Sa bawat oras, ikaw ang aking takbuhan. Sa ilagit silangan, sa timog o kanluran. Ikaw ang aking gabay at aking sanggalang. Hindi may kukuli pag-ibig mo sa akin. Sa bawat oras, ikaw ang aking takbuhan. Sa ilagit silangan, sa timog o kanluran. Ikaw ang aking gabay at aking sanggalang. Hindi may kukuli pag-ibig mo. Di may kukuli, di may kukuli pag-ibig mo sa akin. Good morning, Jesus! Purihin ang Panginoon. Kami ay bumabati sa ating mga kapatiran sa news, North, East, West, and South ng Comfy. At salamat rin sa ating mga kapatiran sa ibang bansa na palagian na lang na sumusubaybay sa atin at sa aming mga mahal sa buhay. Sige, tawagin ko po si Pastor Fred para sa ating opening prayer sa araw na ito. Dakila, mapagmahal, maunawain, at ang ninanais ay para sa lahat ng aming kabutihan. Itinataas namin ang iyong pangalan sa oras na ito. At ang lahat ng nakikinig, Lord, buksan mo ang puso ng bawat isa at ang kanilang isipan upang ganap na unawaan kung ano ang ninanais mo relasyon sa iyo at sa aming kapwa. Mangusap ka sa amin, kami pong lahat ay makikinig sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen. Purihin ang Diyos. Salamat sa Panginoon. Yan. Alam niyo po, napakaganda ng ating magiging topic ngayon. Pero bago tayo dumako dyan,
Basahin mo na, i-recite pala namin. Sige, basahin natin. Ipa-plus ni Sister Jam yan. John 15:5, ito po ang ating memory verse of the week. Ang sabi po ay, I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. For without me, you can do nothing. Sa Tagalog, kaya mo, Pastor Fred? Hindi ko kayang basahin. Hindi kayang, sige, ako na rin. Niniitan nila. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay siyang mamubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Purihin ang Panginoon. Totoo yan. Napakaganda po ng naging topic natin, lalo na nung Lunes. Natatandaan niyo po ba? Nung tinapik nila Pastor Alex at saka Sister Ria, itong pong topic na to na contagious faith, nakakahawang pananampalataya. At sabi nga ganon, don't isolate. Kasi during the time nga naman ng quarantine, hindi ba, naka-isolate tayo lahat. Tayo ay nagsosolo sa ating mga bawal. Dahil contagious talaga yung COVID-19. But this time, sabi nga ganon, wag nating i-isolate ang sarili natin. Kaya ito po ang related sa ating magiging topic ngayon. God is relational, so I am inclusive. Hindi po pwedeng mag-quarantine ng isang Kristiyano, Pastor Fred. So, a short review, ito po ang panglima naming subtopic para sa ating part 4 sa ating Sons and Daughters by Rebel. Ang title po ng book is I Am Transformed. So ang pinaka-purpose natin ay palagi ang tayong matransform. Natuwa nga ako dun sa sinabi doon sa pag-aaral nung Lunes, sabi nga ganon. Yung difference ng isang tao na nagkiklaim na Kristiyano at may kaalaman tungkol kay Kristo, yung isa, marami siyang alam tungkol kay Kristo, pero wala siyang fascination o wala siyang passion for Christ. Hindi niya gustong ibang tao ay ma-include sa kanyang faith. So, yun po ay informing lang. Yung kanyang mga sinasabi, nag-i-inform lang, nag-i-inform lang sa mga tao tungkol kay Kristo. Yun yung Oo. kilala ang Diyos, Kilala ang Diyos. pero hindi niya kilala kung sino ang Diyos. Yeah. Kaya nga, hindi niya alam na kung sino si Lord, na si Lord ay relational. At yung isa naman, may knowledge siya tungkol kay Kristo, pinapractice niya ang mga turo ng Panginoon at may passion siya to obey God's, yung Matthew 28, yung Great Commission, may passion siya na magawa yon. So, ang kanya naman, kapag nag-share tungkol kay Lord, nakaka-transform. Transforming power naman yung tao na yon. So, yung dalawang klaseng tao na yon. Ngayon, pag-aaralan natin kung sino ba si Lord na kinakailangan yung gusto niyang mangyari sa bawat isa sa atin. Because God is relational, so I am inclusive na kasama dito sa part 4 natin. Na natapos natin yung mga ibang topic natin na dito sa ating tinatopic na to na I am loved, so I have to be involved. Di ba? Kaya, Pastor Fred, basahin muna natin ang ating word for this day. Exodus 34, verse 6. And he passed in front of Moses, proclaiming, the Lord, the compassionate and gracious God, is slow to anger, abounding in love and faithfulness. This is the message of the Lord. Ayun ang Panginoon. Manalangin po tayo, dakila naming Ama. Buhayin mo sa amin ang iyong mga salita upang maging bahagi ng aming buhay, maipamuhay, at sa ganon, makita ng ibang tao. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Purihin ng Panginoon. Thank you, Lord. Napakaganda po na maunawaan natin na sabi nga ganon, the Lord is compassionate and gracious God, is slow to anger, abounding in love and faithfulness.
Kapag kakilala natin si Lord sa ganyang mga attributes, masasabi mo na talagang yung relation ni Lord sa bawat isa sa atin ay iba. Ito pong word na to na nanggaling sa Exodus 34, magmula po to sa Exodus 33. Ito po yung si Moses, hindi ba? Bago namin tuloy-tuloy itong ating topic. Yung sabi ni Lord, if I found favor in your eyes, O Lord, go with me. Lord, go with me. If I found favor in your eyes, O Lord, go with me. Lord, go with me. Salamat sa Panginoon kasi dito, sabi ni Lord, ang titigas ng ulo nyo. Kayo ay, di ba, yung dun sa, yung pagbantaan ni Lord dito, dahil nga sa sobrang katigasan ng ulo niya, sabi niya, I will not go with you, this sa Exodus 33, sabi niya doon sa verse 3, you are going to a rich and fertile land, but I will not go with you with myself, because you are a stubborn people, and I might destroy you on the way. Imagine mo, pero sabi ni dito sa ating binasa dito sa Exodus 34 verse 6, sabi nga na, He is a God who is slow to anger. Nagagalit siya, pero hindi naman niya talaga, di ba, kung gustuhin ng Lord, sandali lang ma-destroy talaga yung mga Israelites during that time. Kaya when the people heard, they began to mourn and did not wear jewelry anymore. Anyway, nung marinig naman ng mga tao, nagsisi sila at isa sa pamamaraan ng kanilang pagsisisi, hindi ba dun sa Old Testament talaga, nagbubus pa nga sila ng mga ashes sa bumbong katawan nila. This time, hindi ho sila nagsuot ng kahit na ano para adornahan yung kanilang mga katawan. Kaya dito, sabing ganun si Moses naman, sabing ganun, Lord, you know, sabi nga niya, you have said that you know me well and are pleased with me. Si Moses, he has the boldness to approach the Lord. Yung relasyon niya kay Lord, very personal. Kasi sabi nga niya, kay Moses, nakikipag-usap si Lord. Paano, Pastor? Face to face. Face to face. Oo. Hindi siya, Hindi siya, oo. Actually, ang sino mang makakita sa Panginoon, hindi ba, sabi gano'n, mamamatay. Pero sabi ni Lord, kung kay Moses na aking kaibigan, tinuring niyang kaibigan si Moses eh. Sabi gano'n niya, I can talk to him face to face. Kaya si Moses, very bold na sabi niya, Lord, sabi gano'n niya, you know me well and are pleased with me. Now, if you tell me your plan so that I may serve you and continue to please you, remember also that you have chosen this nation to be your own. Ito, yung nasyon na to, ang Hudyo, yun eh. Mga tao mo sila, they are your people, Panginoon. Kaya yung boldness niya, kasi sabi ni Lord, i-destroy ko yan dahil nga sobrang tigas ang ulo ng mga yan. Kaya napakaganda at dinagdagan pa ni Moses, if you do not go with us, don't make us leave this place anymore. Di ba, wag mo na kaming alisin dito sa Ehipto. Kasi kung hindi ka rin lang naman napiplis sa amin, o kaya wag mo na kaming alisin dito sa wilderness na to. Daming ganun niya. And sabi niya, if you will not go with us, sabi niya, how will they know that you, how will they know? Your presence will distinguish us from any other people on earth. Ikaw lang, Panginoon, ang presensya mo, ang magbibigay ng kaibahan para sa amin. Kami ay iba, kung baga parang sa usual na sinasabi natin, others kami, Lord, others. Hindi kami katulad ng mga ibang tao. Ang mga Kristiyano, kaya iba. Oo. Itatransfer po yung ating yung title. No. God wants relationship with Him and with one another. Kung ganon, sama ako dyan. Amen. Ayan. Kaya merong isang declaration I am ba? included. Oo. Bago tayo magtuloy-tuloy, may isang declaration. I-declare natin sa mga, I am included in God's love, I am welcome in His presence, and I am inclusive in my love for others. Ito po yung kapag ka naunawaan mo na ang Panginoon ay tinatanggap ka bilang anak, hindi ba? Sa John 1:14, nagkatawang tao si Lord, hindi ba? The Word became flesh and dwelt among us. Kaya doon sa John 1:12, ang sino mang tumanggap at nanampalataya sa anak
ay binigyan niya ng karapatang maging anak rin. So ito yun, kaya sasabi nga, I am included in God's love. Kasama ako sa pag-ibig ng Diyos. I am welcome in His presence. Tanggap ako sa harapan niya. At ako'y lubos ang pangunawa at pagtanggap sa pag-ibig ko sa aking kapwa. Kaya kaya mo naiibig ang iba. Kaya mo naiibig ang kapwa mo. Naku, totoo naman yan. Kapag ang pag-ibig ng Diyos wala sa'yo, pag nagalit ka sa kapwa mo, ay hindi talaga. Yung iba nga hindi ni-declare hanggang magpantay raw ang kanilang paa. Imagine mo, lalo na pagka, hindi sila bati. Hindi ba? Hindi bati. Kaya tingnan muna natin, ano bang ibig sabihin ng relational, Pastor? No, sige. Kung ano ma. Dumaan muna tayo roon sa Exodus, compassionate. Ano yung compassionate? Okay. No trouble too great. No sufferings too severe. No labor too hard. No expense too large. But that it is worth of it. Yes. Wala. Wala. Mabigat talaga yun. Oo, hindi mo pwedeng ikumpara. Sabi niya, no, ano yung sinabi mo kanina? No trouble too great, hindi ba? No sufferings too severe. Oo. Kapag naramdaman mo yung compassion ni Lord sa'yo, sabi nga naman, I will have compassion on anyone I wish. I will have pity on anyone I wish. Dito rin sa panahon ni Moses, sinabi ni Lord yun. Na pwede siyang sabihin mo, kanong hindi mo mararamdaman sobrang pag-ibig sa iyo ng Panginoon, di ba? Isa ka doon sa binigyan ng awat grasya ng Panginoon. Sabi gano'n niya, I can have compassion on anyone I wish. Kung ikaw kasama, kaya kapag kasama, yung ba nararamdaman yung mga kapatid? Do you find favor in the Lord's sight? Nakikita nyo ba yung pabor ni Lord? Nararamdaman nyo ba yung pag-ibig niya, yung great compassion niya sa atin, na napakalaki ng kasalanan mo, and yet naramdaman mo yung kapatawaran? Hindi mo ba masasabi talagang, Lord, ang galing-galing mo? Hindi mo ba masasabing, I am included in God's love, I am welcome in His presence, and I am inclusive in my love for others? Kasama ako dyan. Kinakailangan masama ako sa Great Commission. Kinakailangan masama ako doon sa pagpapahayag ng pag-ibig ng Panginoon para lahat ay maligtas. Kasama ako dyan. Sama ka talaga. Oo, Kasama yung global tayong lahat. vision ni Lord. Doon sa Proverbs 11:30, sabi, He that wins soul is wise. He that wins soul is wise. He that wins soul is wise. At ito pang isa, will shine as the brightness of the firmament and turn many to righteousness as the stars forever. Doon po sa Daniel oo. 12 verse 3. Oh, yes. Kaya pag Yan. nakakikita ka ng Mga bituin sa langit. yung bang mga Yung mga mahal yung natin mga sa buhay. namatay na doon. Oo. Yung mga nagdala lahat sa Panginoon, di ba? Maybe this is It's a metaphor, oo. It's metaphor. Oo. Pero ang totoo, binibigyang parangal ng Panginoon Amen. yung mga tao na nagmahal at nagdala sa Kanya, Praise sa Panginoon, God. upang magkaroon ng kaligtasan. So, I am included. I am Kasama ako included. yan. So, yan yung, kasi talaga naman, kasi ang meaning kasi ng relational, na pinakikita ko ang sino na si Lord, yung attribute niya, ang meaning kasi niya na having the function of association, connection, link, affinity, bond, kinship. Nagtataglay ng katangian ng pakikisama, ugnayan, pag-anib o sama sa angkan. Tayo po, kasama tayo sa angkan ni Kristo. 'Di ba? Yun yung ibinibigay ni yung association. Hindi ipinakita ng Panginoon na others tayo. Mula pa sa panahon pa ni Adam and Eve, nakita niyo yung close fellowship ni Lord sa kanyang mga anak. Yung unang tao, unang nilalang ng Panginoon sa garden, sabi nga namin last week, hindi ba? They have the great
they have the great association with God. Yung Garden of Eden, yung close fellowship nila, nakikipag-fellowship personal si Lord na nakikipag-usap sa kanila. Everything is provided. Imagine that. Kaya nga lang nagkasala. Pero itong relasyon na to, nabubuong muli kapag tinanggap mo si Kristo. Mabubuo yan. Yung relasyon na break, yung relasyon na nasira because of sin. Dito ngayong Holy Week, magkakaroon tayo ng LSS, mga kapatid, sa April 4. Do yung pong na yan, yung relasyon na nasira na yan, nabubuo pong muli yan kapag tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus. Kasi hindi natin kayang magbago. Sabi nga doon sa ating memory verse, for you cannot do anything without God. Hindi natin kaya, hindi ba, Pastor? Oo. Thank you, Lord. Ano Hindi bang... lamang sa kanya ang relasyon na gusto Oo. niya, kundi Hindi. relasyon din sa kapwa. kapwa o sa ibang tao. Yes. Ang ugnayan ng gusto niya. Yung bang symbiotic Relationship. kay Lord, sa atin, at sa ibang tao. Amen. Yan ang mai-establish kasi ang inclusive, pag sinabi mo, all in yan eh. Kaya ikaw na iunawaan mo yung attribute ni Lord na dapat na makuha mo rin because God is relational, so you are inclusive, makukuhan mo na all in ka na. Lahat Okay, na, all in ka. Tingnan natin doon sa ano. Alam mo yung mga kotse ngayon, Oo. pag bumili ka ng auto, sasabihin sa'yo ng ahente, ang daon niyan, konti lang, kapraso lang. Mm-mm. Pero, all in. Oo, kasama lahat. Lahat kasama na. May kasamang insurance, may mga yung mga gadget na ibang hindi naman usual na Hindi kasama. naman usual na kasama, Oo, pero maraming freebies. Isinama na. Oo, isasama na. Yan ngayon. Oo, yan ang all-in. Yan ang mangyayari sa atin. Magiging inclusive tayo. Ibig sabihin, matatanggap natin lahat. Wala ka. Nakakatuwa nga na kung magre-review tayo, doon nung i-take up natin yung Samaritan woman, noong tayo ay magkaroon na God is missional and I am ready, binigay natin yung God is missional. Yung barrier na tinanggal o na-break na nung the time na nag-share si Lord doon sa Samaritan woman, ang binrek na yon yung gender barrier, racial barrier, at saka social barrier. Inclusive yun. Ibig sabihin, hindi ka nakatingin sa posisyon ng tao, kung sino ang tao, yung kanyang social standing, kung yan ay makasalanan o hindi. Dahil alam mo na ikaw ay makasalanan din, na pinatawad ng Panginoon, kaya lahat ay matatanggap mo. So yung relasyon na i-establish, yung gusto ng Panginoon na lahat tayo ay magkaroon ng attribute ni Lord na He is a relational God. Ayan. Amen. Meron pang isa. The greatest demonstration of God's love for us Mhm. is Jesus coming to earth. Yes. Greatest demonstration ng pag-ibig Ibig ng niyang Diyos Diyos. na ibinigay yung kanyang sarili Saling at anak. kaysa. Oo. John 3:16. O, yun For yung- God so loved the The world world. that He gave His only begotten Son. For Amen. whosoever believe in Him will not perish, but but have have everlasting life. everlasting life. Yun yung naging empathic si Lord sa atin na kinailangan niyang sa katawang tao, mag-isang tao, para maramdaman niya rin kung ano nararamdaman ng tao. Kaya wag mong sabihin na hindi alam ni Lord yung mga nararamdaman natin, yung kahirapan natin, lalo na ngayon. Ay naku, alam na alam ng Panginoon kung sino ang mga kwan. Pero sabi nga gano'n, ano yung isang awitin natin? Even lions go hungry for the lack of food, but those who obey the Lord lack nothing good. Oh yes. Oh yes. Oh yes. That is how He shows His love. Kahit na napakataas na ng gasolina, mga kapatid, napakarami nang nagtataasan lahat diyan sa paligid mo, hindi tayo affected. Alam niyo kung bakit? Kasi ang mga taong na kay Lord ay, yung naging topic natin, sila ay contented.
kontento ka. Ano man ang nasa kanilang harapan, contented, hindi nakakaranas ng hindi nagrireklamo. Kung Yan. mataas ang bilihin, mataas lahat ang Oo. gasolina, mabot na 100, 120, 130, 140, 150. Mas mataas at dakila ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Amen. Kaya itong mga pinag-aaralan natin na mga series na to, sunod-sunod, ito po'y preparatory sa mga nangyayari ngayon. Bakit ba tayo ay binibigyan ng mga pagtuturo na ikaw ay, si Lord kasi very skillful, kaya valuable ka. Ikaw ay napakahalaga sa paningin ng Diyos. Kaya kapag valuable ka before the eyes of the Lord, hindi ubrang hindi kanya tulungan. Hindi ba? Saka hindi pwedeng hindi mo share. Oo. Kaya nga, because God is giving, so I am content. Kaya yung mga naging topic natin, tinuruan tayo na maging kontento, tinuruan tayo na masyahan sa buhay natin dahil darating itong mga paghihirap na to. Alam mo Amen. yung mga doktor na tumitingin sa akin ng ano. Oo. Yung isa, nagpapapray. Oo. Yung isa, nagmamano. Sabi ko, ano naman itong mga ito? Oo nga. Totoo po yun. Natutuwa nga kami dun sa mga kuan. Kapag ka dumating kami dun, eto ngayon yung magpapagamot na pastor. Pero yung pastor, inaaminan, nagpapapray. Pastor, daman-dama mo yung pag-ibig ng Panginoon. Kasi itong physical na to, bumibigay. Huwag niyo sabihin na porkit tayo'y na kay Lord, hindi na tayo magkakasakit. Hindi po. Subject po tayo dyan. Talagang, imagine mo naman, nagkaedad ka na naoperahan ka pa. Hindi yung ubrang hindi bumigay, di ba? Ipakilala mo. Pakikilala mo. Ang ganda. Hindi lamang sa bibig, kung hindi doon sa gawa. Oo. Pastor, papray mo naman ako. O yun. Ina-acknowledge nila na ginawa lang nila yung kanilang bilang tungkulin, bilang doktor. Pero they really need, ang maganda doon yung presensya mo pa lang. People Na- need the Lord. Yes, presensya mo pa lang, ina-acknowledge nila na may isang Diyos. Kaya itong ating relation sa tao, sabi nga ganon, God created humans with need to belong. Diba? Hindi ba? Sabi niya, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos. Mali ako na. Nakapiling niya. Kaya yaan ko na yan, sabi nga na, we are hardwired to build social connections and those connections are important in many ways. Napakahalaga yan. Yung pakikipag-ugnayan mo sa kapwa mo. Alam niyo kung bakit? Tandaan natin, no man is an island. Kasi kapag ikaw mag-ugnayan, lalo na sa mga taong kapwa mo Kristiyano, yung kapatiran, hindi ba? You feel safe, namomotivate ka, at nararamdaman mo yung acceptance. Yung acceptance, alam mo na, sa Romans 15:7, ang sabi nga naman, accept one another then, just as Christ accepted you in order to bring praise to God. So yung pakikipag-ugnayan natin sa isa't isa, tayong mga magkakapatiran sa Panginoon, ito po ay nagbibigay ng paluwalhati sa Panginoon. Yung stability, stable ka. Yung iyong pananampalataya, palaging napapaalalahanan. Meron tao na may prayer partner ka. Alam niyo po ba yan? Tayong mga magkakapatid, kuminsan tatawag ka sa isang kapatiran, sister, pakipray naman ako kasi ganito problema ko, ganyan. Masasabi mo ba yan sa hindi nananampalataya? Pagtatawanan ka pa, hindi ba? Kaya ito napakaganda yung relasyon natin sa kapwa natin, nagbibigay sa atin ng security as far as the Lord is concerned. Naralaman niya yan, nakikita niya ang nangyayari sa bawat isa sa atin. Our need for connection is a direct reflection of God's relational nature. Yan ang nagpapakita na gusto ng Panginoon may fellowship tayo. Pastor, sa 1 John, hindi ba? If you have fellowship With God, you have you have fellowship with one
another. So from the beginning, di ba? Ngayon, Oo. kung wala, Oo, you make God a liar. Kasi, Kasi ang gusto niya, we have fellowship with Him and we have fellowship with one another. Yeah. Kasi all throughout the Bible, mga kapatid, God continually speaks to people, works with people, changes people, and loves people. All throughout. Yung relasyon niya sa kanyang mga anak, sa kanyang nilikha, sabi nga ganon, He makes the sun shine even sa mga masasama. Yung kahit na yung ulan, pinararamdam niya, kahit na Kristiyano ka o hindi, nakakaramdam yan. Ngayon, tayong mga Kristiyano, mapakalaki ng tungkulin na makilala ng ibang tao kung sino si Jesus, kung sino yung tagapagligtas. Yan ang relasyon. Sumisikat ang araw Araw, sa mabutit sa masama. Masama. Oo. Sa mabuti At at sa masama. Ang ibig sabihin po noon, dahil ang lahat ng tao ay makikinabang o nakikinabang dito sa pag-ibig ng Diyos nato. Yung mga hindi nakakakilala, hindi umuunawa doon sa dakilang pag-ibig ng Diyos or compassionate God. Kailangan makilala at maunawaan nila na sila ang kasama sa mga nakikinabang upang sa ganon purihin, pasalamatan ang Panginoon at Oo. magamit din sila sa mga pagkatapos noon na magdala pa ng ibang kaluluwa Oo. sa Sila man, Panginoon. oo. Sabi nga ganon, di ba? Kinakailangan nakakahawa ka. Kasi kapag ka ikaw ay nag-share at nakita sa'yo, hindi ba, na-transform yung taong kausap mo, ang ibig sabihin, sila man magkakaroon ng eagerness na ma-share yung salita ng Diyos sa iba. Yun yung sinasabi mo, Pastor, hindi ba? Kinakailangan yung pag-ibig na yan na naunawaan mo, na naramdaman mo, magiging contagious ka. Ma-share mo na. Kaya walang clearer way to show na ang Diyos ay nagkaroon ng sobrang pag-ibig sa atin. Yun nga yung sa John 3:16. Sa sobrang pagmamahal niya, hindi ba? Sa sobrang pag-ibig niya sa lahat ng nilikha niya, ipinadala niya ang kaisa-isa niyang anak upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Kasi kung sino man ang tumanggap hindi ba? Tumanggap lang tayo. Sabi niya, easy way for salvation. Tanggapin mo lang si Jesus. Kasi pag tinanggap mo siyang totoo, hindi ka mabago. Di ba, Pastor? Talaga. Grabe. Ako nga, hindi ba, madalas Magkakaresulta sinishare ko. talaga yan. May resulta kahit na anong sermon ni tatay at ni nanay noon, wala naman, hindi ako mabago Nung makarinig ako ng salita ng Diyos, naku, napakabigat pala ng kasalanan Alam mo ko. yung Oo. nakakahawa kung ano yun. Ano? Humikab ka. Ay, oo. Nakakahawa talaga. Oo, mahahawa Yung ka. kaharap mo, aantukin din. Ayan. Isa lang Ayan. sa sample yun. Sample lang. Pero ang pinakamagandang example na mahawa ka, yung ngiti lang hindi ba? Yun nga, madalas sinasabi ko, ngumiti ka lang sa kapwa mo, ngingiti rin yun. Kahit na anong simangot niyan. Naalala ko. Alam nyo, mga kapatid, wag na wag kayong sisimangot. Kasi sa Genesis 4, sabi nga nun ni Lord doon, why that scowl on your face? If you have done the right thing, you should be smiling. Kaya kapag ka ikaw ay nakasimangot, ibig sabihin may ginawa tayo hindi tama. Yun lang. Memorizein mo lang yung isang scripture na yon. Yung relasyon mo sa kapwa mo, alalahanin mo. Yung pagsimangot mo, madadala yan ng iba. Bakit kaya, pati ikaw malulungkot ka nakakakuan. Kasi yung mukha mo, magdadala rin yan nakakahawa kaya yan. Yung continence na mo. Alam ba yung charismatic? Yung charismatic. Char means Joy. joy, charisma, gift of joy, charismatic, yung mga tao na nagkakasama-sama, Tinanggap ang salita ng Diyos, yun yung laging nakangiti. Oo. What
scowl on your face. Oo. Kaya kapag ka tunay kang charismatic, tunay kang nakatanggap ng pagpapala ng gift of the Holy Spirit, hindi ka, pagka medyo napasimangot ka, maaalala mo yon, ngingiti ka. Kaya nga sabi nga ni Paul, sabi nga niya, rejoice always and I say again rejoice. Bakit ginagawa niya? Kasi nga yan ang yung continence mo, na tandaan natin, hindi nababasa ni Satan ang nasa puso natin. Ang nababasa niya yung mukha natin. Your countenance will show what you're feeling, kung ano yung nararamdaman mo. Kaya kapag ka nagagalit ka, nakita yung mukha mo ay nakasimangot o naiinis, yung itsura, dadagdagan ka na ni Satan, didiktahan ka na. Kasi alam niya eh, lalo na pag nakatingin ka doon sa taong kinainisan mo, lalo kang didiktahan yan, kung ano-ano. Kaya yung ating face na yan, kinakailangan ingatan natin. Wag nyo sabihin na kinakailangan kahit naiinis ka na, ngumiti ka pa rin, kapatid. Kasi para hindi tayo sabi ka na, para hindi ka paglaruan ng kaaway. Purihin ng Diyos. Kaya God does not just want us to have a relationship with Him. Hindi niya lang gusto na tayo makipag-ugnayan sa Diyos. He wants us to have relationship with one another. Kaya sabing ganun doon sa, I need you. You need me, that's the way we grow. I need you, you need me, that is unity. United in Christ we live, united in Christ we seek. For more of Him and less of us. To know Him more. Sabi nga, united in Christ we live. United in Christ we seek. For more of Him and less of us. Kapag ka nasa iyo ang Kristo, hindi ka na magiging mayabang. Totoo yan. Maipapamuhay mo na kung ano yung humility ni Lord. Blessed are the poor in spirit. Yun yung blessed are those who are humble, Yes. accepting One another. another. Oo. Kasi hindi mo na i-insist yung gusto mo. Alam nyo, kapag ka nagpumilit ka, mananalo ka nga. Pero may kapayapaan ka ba? Ang isang tao na may anumang trouble kahit kanino, wala pong kapayapaan yan. Hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. Pero kapag ka tinanggap mo ang pag-ibig ng Panginoon, sabi para yung nasa cross si Lord, hindi ba? Ngayon, mahal na araw, sasabihin gano'n yan. Sabi ni Lord, Father, forgive them for they know not what they do. Ang isang taong hindi makapagpatawad, hindi niya alam ang sinasabi niya. Hindi niya alam kung ano yung ginagawa niya. Yun, yung prodigal son, hindi wala ho sa sariling bait yan. Kaya pag ginamit mo yung word na prodigal, ang ibig sabihin niyan, wala siya sa sariling bait. Hindi Senses. ginagamit ang word na prodigal, kundi do sa mga taong wala sa kanilang sariling bait. No, they are not in their own senses, hindi tamang senses. Hindi ba? Kaya yun. Eyes is taste. Oo. Huwag Yun mo. ang ano. Oo. Kaya yan tayo, kapag tayo before, we are all prodigal. Kasi hindi wala tayo sa sarili nating bait. But when we accepted our Lord Jesus Christ, doon nga nalaman natin ang katotohanan. Because no one can see his own error. Kaya sabi nga ganon doon sa Romans 14, kanina yung sinabi natin, walang sino man ang nabubuhay talaga para sa sarili lamang. We need one another, mga kapatid. We need each other. We need to have, magkaroon ka ng parang kumbaga baterya. Meron kinakailangan yung battery mo, yung kalakasan ng kapwa mo, kalakasan ng kapatid mo, kailangan mo yun. Dynamo. Yung dynamo, di ba? Para yung nagpo-produce ng electric. Oo. Yun ang kailangan mo. So, sabi nga ganon, going back to Genesis, talagang God created two people. Hindi uubrang nag-iisa lang ang isang tao. Si Adam and Eve, because he said, it is not good for man to be alone. So, tayo rin mga kapatid, hindi po pwedeng nag-iisa ka lang. Kaya nakakatakot po yung mga nag-iisang kwan. Ang kakausapin mo, sarili mo lang. Ang sasagot rin, sarili mo lang. Ay, meron ba gano'n? Katulad nung nangyari doon sa isang parable na sinabi ni Lord. Ang sabi niya, ay naku, napakapalad ko, napakagaling ko, ang swerte ko, ang yaman ko, magtatayo ako ng ganito, magaganyan ako. Pagkatapos,
iinom ako, magsasaya ako, ganun na lang. Di ba, kinausap What niya yung will sarili you niya. profit? Sinabi niya yung sarili niya. Pagkatapos sabi ni Lord, you fool, this night I will require your life. Di ba? Ganun yun eh. Kinakailangan, meron kang nakakausap, meron kang naririnig. Pakinggan mo yung mga sinasabi ng mga nagtuturo tungkol sa salita ng Diyos na ayon sa Biblia. Kasi napakarami rin namang mga false teachers ngayong panahon na to. Kaya kaiingat rin tayo. David wrote about God's heart for relationship as well. Ang sabi ni David, sabi niya sa Psalm 68 verses 5 to 6, a father to the fatherless, a defender of widows, is God in His holy dwelling. God sets the lonely in families. He leads out the prisoners with singing, but the rebellious live in sun-scorched land. Sabi niya, a father to the fatherless. Si Lord, siya ang ama sa mga ulila. Walang tatay. Ayan. He is a defender of widows. Kaya talagang sabi niya, huwag mong aapihin ang mga nabalo. Kasi talagang si Lord, iikukuan sila, i-defend sila sa Psalm 68. Nakikita po yan, mga kapatid. Because God is in His holy dwelling. Kita niya lahat. Siya ay nanonood sa langit. Nakikita niya ang lahat ng nilikha kung anong ginagawa. Hindi kayo naniniwala? Diyos siya eh. He knows everything. Walang maaring magtago sa Panginoon. All-knowing God. Yes. He sets the lonely in families. Sabi niya, nakakatuwa ito. Sabi niya, He sets the lonely in families. Lahat ng mga nalulungkot, inilalagay sa isang pamilya. Kaya kung ikaw ay nag-iisang anak, pagkatapos na naging orphan ka pa, kinakailangan mo humanap ka ng isang Christian family o isang family na maari mong masabi na magiging pamilya mo. I belong to this family. Inclusive ka. Kasama ka. Where do you belong? Yes. God builds communities of people. That is His nature and it informs our need. Belonging to friend groups. Kinakailangan meron tayong mga kaibigan na katulad natin sa Coffee Family, hindi ba? Kaya nga noon sabi nga gano'n ng mami, napakahirap kasi sa atin dito sa Coffee Family. Alam mo kung bakit? Pag may isang umayaw, umalis, pamilya yan, mawawala. Ibiro mo, dahil lang kaya nga pinag-iingat tayo sa ating mga action. Baka tayo'y maging stumbling block. Kapag ka na-stumble ang isang tao, lalo na dala-dala niya yung buong pamilya niya. Imagine mo mawawala sa Panginoon o ibig sabihin hindi na makakarinig ng salita ng Diyos. Buti nga sana kung makakalipat sa isang maganda ring community. Pero kaya nga kaiingat tayo na huwag tayo maging stumbling block. Because we are a family. In His nature, and belonging church group, work groups, or any other group is part of our nature. Tandaan natin, sa Galatians 3:29 ba yun? If you belong to Christ, you are His Then you descendants. are Abraham's seed Yeah, and heir according to to the the promise. Ngayon, ang kanta mo, Father Abraham has many children has Father Abraham. I am one of them, and so are you. So let's just praise the Lord. Kaya kinakailangan maunawaan natin na kapag tayo'y magkakapatid sa panahon ni Abraham, sa dami ng sabi nga noon, nag-iisa lang yung naging anak niya. Pero pangako sa kanya, ang anak mo ay magiging sindami ng bituin sa langit, sindami ng mga dust in the, sa buhangin sa taming dagat. Pero mo, kasama tayo dyan. Pero ang maganda dyan, kasi si Abraham ancestors in Jesus Christ. Kaya if you are, sabi nga noon niya, if you belong to Christ, then you are Abraham's seed. Ikaw ay anak ni Abraham. And you and the heirs, dun sa Genesis 12, matatanggap mo lahat ng pangako. Ang grabe yun, yung sa Genesis 12, ang pangako niya. Grabe. Yung salitang grabe talaga. Hindi ba? Imagine mo, kapag ka nag-kinurse ka raw the Lord will curse them. Di ba? Hindi, may protection ka. Andiyan lahat. Pagkatapos lahat ng pagpapala, tatanggapin mo. If you belong to Christ. So, Paul prays for the family of God. Si Paul mismo, pinagpipray lahat ng pamilya ng Diyos. So, we intercede for one
another. Yes. Huwag hindi mo ipapanalangin. ang Tungkulin ibang natin yan, tao. mga kapatid. Mm. Yan. O, basahin ko yung Ephesians 3:14 to 3, verses 18. 14 to 18. Paul prays for the family of God. For this reason, I kneel before the Father, from whom every family in heaven and on earth derives its name. I pray that out of His glorious Riches. riches, He may strengthen you with power through His Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. I pray that you, being rooted and established in love, may have power together with all the Lord's holy people to grasp how wide, how long, how high, and deep is the love of Christ. Hindi masukat, Oo. hindi Yun ang prayer. maarok. Imagine mo, prayer ni Paul, sabi niya, ang panalangin ko ay magkaroon kayo ng kapangyarihan together with the Lord's holy people para maunawaan mo kung gaano kataas, gaano kalalim, gaano kalawak ang pag-ibig ng Diyos. Di ba? Kinakailangan ang matatamo mo yan kung kasama ka sa isang pamilya ng Diyos. Pamilya na pare-parehong na kinikilala si Kristo, pamilya na sumasamba, sabay-sabay tayong sumasamba. Kaya napakaganda talaga, sabi gano'n niya, for this reason, I kneel before the Father. Lumuluhod siya para daw sa mga anak ng Diyos, sa mga pamilya ng Panginoon na kung saan, kaya tayo, ang ating family name ay Christian. We are all Christians, di ba? Kaya yun ang kwan yan, ang tawag sa atin ay Christian. That is, kumbaga, oo. Church at Antioch. Oo, yan ang kwan yan. Diyan tayo unang tinawag sa Church of at Antioch. Diyan nagsimula kung paano tinawag ang lahat ng mga nanampalataya na Kristiyano. Doon tayo nagkaisa. Meron tayong iisang pananampalataya at yan ay pananampalataya na si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, at si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Think back to how awkward it felt to try to fit into me pre-existing group. Hindi ba parang kapag kuminsan napapahiya tayong, pwede ba ako dyan? Pwede ba ako sa comfy? Di ba? Pre-existing group yan eh. Pagkatapos ikaw bago. Kaya napakahalaga po yung mga tao, yung mga tinalaga ng Panginoon na mga greeter sa church. Yung mga nagsisimula pa lang, yung mga walang kakilala sa loob ng church. Pagkatapos, sisimangutan mo, tapos susupladahan mo, paano ka makakakuha nun? Eh, mahirap nga talaga namang mag-join. Ang feeling na isang tao na bago, na sasama pa lang sa isang grupo na existing na, katulad ng Comfy, kung ang tayong lahat ay hindi marunong sumalubong sa kanila. Hindi tayo marunong mag-anyaya na kasibangot ang madadatnan. Eh paano sasama? Ayoko dyan sa church na yan. Nagsisimula ka pa lang eh. Naalala mo yon? Yung maturity, No? sometimes it is a struggle. Mm-mm. Una, yung mga unchurch, wala. Kailangan pumasok sa loob ng church. Yung mga newcomers na nasa loob, kailangan lumago. At yung mga lumago, kailangan magamit sa loob ng church. Maipamuhay yon. Maipamuhay at magamit sa loob ng church upang yung mga unchurch, Oo. yung mga newcomers. Comer. Kaya bawat masalubong mo, kailangan maisishare mo ang ating Panginoong Panginoon. Jesucristo, ang napakadakilang pag-ibig ng Diyos sa ating Andyan lahat. palagi yung desire mo na maging contagious ka bilang isang Kristiyano. Na sila ay makakasama dahil natutuwa sila na
pa naman, sabi nga, nakakatuwa diyan, parang ang sarap-sarap, yung maramdaman ba nila yung kaligayahan na makasama tayo. Hindi yung parang sa simula pa lang natatakot na silang sumama sa atin. Sa umpisa po pwedeng uncomfortable sila kasi wala silang kakilala. Pero if you consider others around you who are still alone, ibig sabihin, tabihan mo, ay sister, kumusta ka? Anong pangalan mo? Makipagkilala ka, kinakailangan. At lalo na kapag yung mga taong malaki ang problema, kinakailangan na yung pala naghahanap lang ng naghahanap pala talaga sila ng mga ganitong grupo na maiibsan ang kanilang mga problema at makikilala na si Lord na siya lang ang susi para sa kanilang sa kanilang problema. Di ba? Oo. Ma-evangelize. Ma-evangelize. At doon tayo tinuturuan, mga kapatid. Tayong lahat, kaya bakit kinakailangan makilala natin muna si Lord? Kinakailangan makita natin na because God is, siya ay talagang sovereign, kinakailangan isurrender muna natin ang ating buhay sa Kanya. Hindi ba? Kaya if God is, itong ating kinukuha natin na God is relational. Kinakailangan inclusive lahat ang tao. Huwag nating lalagyan ng barrier ang paglapit ng ibang tao. Hindi porket sila ay ang social barrier. Sa social na lang, mahirap. Di ba? Mahirap. Porket mahirap, hindi mo natatanggapin. Porket, medyo may pagkamalamya, may pagkaganito, hindi mo natatanggapin. Hindi, mga kapatid. Kinakailangan yung mga barrier niya, gender barrier, social barrier, yung mga barrier na hindi dapat na maging dahilan para hindi sila masama. Alisin na natin, mga kapatid. So, part of our calling as a child of God is to be inclusive of others. Kinakailangan, we belong. Huwag nating lagyan ng marka. Huwag nating sabihin na pang ganito lang yan. Pang mga taga-East lang yan, hindi ba? Yung mga taga-Kalo lang yan, mga taga-Nasugbu lang yan. Hindi yan, hindi ganun. Walang ganun-ganun lang. Walang grupo-grupo lang. Kinakailangan lahat tayo. We should belong to a big body of Christ. Inclusivity means keeping your heart and your mind open to people who are different from you. Imagine mo, yan pala ang inclusivity, Pastor Fred. Di ba? At it doesn't mean you have to approve of everything they do. Hindi naman nangangahulugan na, di ba? Kinakailangan, kasi ang kagandahan doon, pag in-appreciate mo ang bawat isa sa atin, may kanya-kanya tayong kalakasan at may kanya-kanya tayong kahinaan. Pero kapag nakita mo, ma-appreciate mo ang bawat isa na skillfully and wonderfully made by the Lord, mamamahal mo mamamahal mo. Or, yung love niya, hindi mo na kinakailangang mahalin mo yung lahat tungkol sa Kanya. Skillfully And wonderfully made by the Lord. by the Lord. Yan Amen. ang pinakamaganda. Thank you, Lord. O, hindi mo rin kinakailangang BFF mo siya. Hindi mo naman kinakailangan maging best friend siya. Di ba? Hindi ganun yun, mga kapatid. Kapag sinabi mong inclusive, ang mga taong makakasama mo, hindi mo kinakailangan talagang close na close. May mga rin yan, may mga boundaries. Or give them full access to your life from day one. Hindi yung lahat i-open mo na sa kanya lahat. Hindi ganun. Hindi ganun, mga kapatid. But you do have to love them. Ang pag-ibig kasi iba. Iba yung pag-ibig ng Panginoon kahit sino pa siya. Kahit sino ka man. Hindi, kinakailangang mahalin mo siya. You get to love them. Hindi mo kinakailangang lagyan ng kulay. Hindi mo kinakailangang lagyan ng kung ano pang prerequisite, yung sinabi mo noong last time, na wala namang prerequisite yung pag-ibig ng Panginoon. Hindi yung sinasabing kinakailangan ng degree mo, ganito. Hindi eh. They will... Mabait ka. Hindi, kinakailangan mo nang maging mabait ka, pastor, yung iyong mabait ka. Salamat sa Diyos. But, sabi nga na, they will bring richness and expansion to your life that you need. Sila po, alam nyo, ako kaya gustong-gusto ko sa sharing portion, nakukan ako nabibuild up yung faith ko.
at the same time, nararamdaman ko na na mahal ako ng Panginoon. Kasi, alam nyo, kapag ka nakarinig kayo ng mga sharing na sobra, na hindi mo naman pinagdaanan, pero pinagdaanan ng kapatid natin, at sila ay nagtagumpay, masasabihin mong, Lord, ang bait mo. Hindi mo ako pinadaan sa ganong klaseng buhay. Imagine mo, kapag ka ganon, maikukumpara mo yung buhay mo sa kanila na sobra, iba-iba kasi ang pagmamahal ng Panginoon. Sabi nga ganon, yung kanilang trial nila, hindi mo kaya yun, kaya sa kanila na ibigay, kaya nila eh. Di ba ganon ka-unique ang pagkaka-create sa bawat isa sa atin? Kanya-kaya tayong role, mga kapatid. O, yung sobrang yaman, alam niyo bang maraming mayaman di masaya? Hindi naman sila masaya doon sa kanilang milyones. Hindi po. Hindi kayang bayaran ang pag-ibig o kaligtasan na meron tayo. Tayo, pagka tayo natulog, ang himbing. Di ba? Anytime tayong kunin ni Lord, nakasisiguro ka. Ang panatag, ang loob mo, dahil sa relasyon mo sa Panginoon, sila. Kapag ka nakarinig sila ng salita ng Diyos, the more na sila'y nahihirapan. Kasi marami silang i-give up. I-give up. Ganyan po nangyari sa amin nung unang tawagin kami ng Panginoon. Napakabigat po, ang dami naming i-give up. Pero ang maganda doon, kapag hinayaan mo ang Panginoon, ang Romans 8:28, that in all things, it is God who works for good for those whom He loves and those whom He has called according to His purpose. Kaya kapag kayan, it is easy to remain in your comfort or family or friends and companion. Okay na ako dito, di ba? But it's easy, overrated ka. Easy leads to a smaller world, not a larger one. Kapag ka ganun ang feeling mo na andaliin, di ba? Pastor? Huwag mong ipilit ang gusto mo. Mm. Kasi meron talagang gusto ang Panginoon sa atin. Bawat isa sa atin. Ngayon, ang atin naman, focus. Nakapokus tayo sa Panginoon. Amen. Nababago, bumabago, at babaguhin pa ng Panginoon. Amen. Kaya tayong lahat, kailangan nasa presensya ng Panginoon, na doon sa nais ng Panginoon, at ako ay kasama dito. Praise God. Never close your heart to new people. Instead, be the first one to welcome them. Meron icebreaker. Amen. O, kumusta ka na? Kahit hindi mo kilala. Oo. Kumusta ka na? Alam niyo, kaya tuwan-tuwa ako dito sa atin sa pagiging Kristiyano natin. Kahit na sino maaari mong tawagin maaari mong makilala. Hoy, Brad. Hoy, sister. Yung ganyan. O, hindi ba? Lahat tayo, ang daling makakuan. Pagkatapos later, hihintayin mo na lang para makilala mo talaga siya. Kaya, ginakailangan, wag mong isasara ang puso mo. Maging open ka. Wag ka maging loner. Ang daming tao sa paligid mo. Ang daming nangangailangan ng tulong. Yung mga taong nangangailangan na makipag-usap sa kapwa. Sa ngayon kasi, isa sa dahilan ng depression, walang nakakausap ang tao. Maraming loner ngayon. Maraming lonely. In my little room. Yung ganon. Yung Oo. lugar ng pinag-aralan niya. Oo. Napaka, scholar. Oo. Pagkatapos, nagpakamatay. Ay, oo nga po. Alam nyo ba, yung isang kapatid natin, sabi gano'n niya, awang-awa ako dun sa anak ko kasi kahit papano, kaklase niya kasi yun kaklase niya, naging valedictorian pa raw yun sa kanilang, nung mag-graduate sila. Yung bata, 20 years old, valedictorian yung bata, bigla na lang nagpakamatay. Oh, imagine that. Bakit kung siya man lang ay sana nakipag-usap sa para nabigyan siya, yung sinabi niya yung kanyang problema,
nawa ay hindi mangyari po yun. Marami po tao ngayon na nangangailangan ng tulong natin, yung bang maipag-pray natin, masabi sa atin ng mga problema upang sila ay hindi humantong doon sa nasabi natin ganon. Kaya bago natin pag-usapan pa yung ending nito, napakaganda nitong naging topic natin na God is relational. So I am inclusive. Batiin muna natin yung mga nagbe-birthday ngayon na nangangailangan din ng ating pagbati para maramdaman nila ang pag-ibig ng Diyos. Ngayon pong March 26, si Sister Gigi Marciano, yan. Salamat sa Panginoon. Talagang Sister Gigi, happy birthday. Si Brother Emmanuel Magat, si Brother Joshua Mendoza. Yan. Happy birthday mga kapatid at bayaan natin na batiin kayo ni Brother Bong. God bless. Happy, 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 happy. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord bless you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Sa ating- Happy birthday mga kapatid. Enjoy your day. Salamat sa Diyos. Yan. By the way, bago ko tawagin si Pastor Fred para sa ating summary, ay next week po, tayo po ay Holy Week. Kaya babalik po yung ating series sa susunod na Thursday ulit. So iba po yung ating program next week dahil ito po ay Holy Week. So, Pastor Fred, sa ano nga yung Okay. ating may reflective question tayo? Tayo po, we have to invest in people. Let us evangelize. Amen. We are commissioned. We have to have compassion with them. We must be caring to them. And we must have a contact with them. Amen. Personally or streaming like this, kailangan na kailangan ng ibang tao. Kaya itinatanong ngayon, do you have new friends around you? Yan. Does your new friendship reflect the value of inclusivity? Na yung value ng Yung kahalagahan kahalagahan, na masama ang iba. Masama, Ang ikaw, iba, oo. pamilya mo o lahat ng tao. Mhm. Yung bang friendship natin, Mhm. binavalue mo o binibigang halaga natin? Amen. Pangalawang tanong, do you feel, How do how you do feel? you feel about them? Mhm. Do you have a desire to be close with the Lord, Amen. with you, And with, with all other people? people. Iiwan ko sa inyo ang challenge na ito pagkat tayong lahat tinawag ng Diyos, pinili ng Diyos, minamahal tayong lahat ng Diyos. Amen. Ang sabi nga ganon sa 1 Corinthians 1:9, God is faithful who has called you into fellowship with His Son, Jesus Christ. So, in verse 27 sa John 16, the Father Himself loves you because you have loved me and have believed that I came from God, says our Lord Jesus Christ. Kaya sabi parang sinabi ni Lord, tell my people I love them. Tell my people I care. And when they feel far away from me,
Tell my people I'm there. So let us share the love of God. At bago kami tuluyang magtapos mga kapatid, sabing ganun na meron tayong announcement. We have a Life in the Spirit seminar sa April 4. This is Holy Saturday. Ito po ang ating isa sa activity for Holy Week ng Comfy. Dito po sa Paranaque Worship Center. Mga kapatid, tayo po ay sa lahat ng area, sasabihin po ng mga worker ito, i-announce. Kung pwede pong bigay lang po ng mga pangalan kung sino po ang sasama sa ating, yung lalong-lalo na yung mga hindi pa po nag-undergo ng Life in the Spirit seminar para magkaroon tayo ng head count. Yan, ngayon pa lang, ito po ay Sabado, pero itong Sabado na to sa susunod na Sabado. Tsaka samahan nila. Oo, samahan po nyo. Maging prayer. Ito na po ang parang, yung maaari pong i-review at yung, hindi ba parang retreat, in a way of retreat, but we will make it as a Life in the Spirit seminar. So, ito po ay April 4, Saturday po ito mga kapatid. At 8 a.m. eksakto tayo magsisimula para tayo po ay hindi masyadong gabihin sa buong maghapon. Salamat sa Diyos, ito po ay magkakaroon rin ng laying of hands. Ito po ay Life in the Spirit seminar. Sige, pangunahan muna tayo ng isang closing prayer ni Pastor Fred. Okay. Manalangin po tayo. Mapagpala, mapagmahal na Diyos. Salamat po sa tulong ng iyong banal na Espiritu'y na ihayag namin ang ninanais mong maging relasyon ng tao sa iyo at sa kapwa namin lahat. Salamat po, Panginoon, nilinaw mo ang aming mga isipan na kami ay may tungkulin dito sa ninanais mo, Panginoon. So, Lord, salamat sa kalakasan. Salamat sa banal mong Espiritu na naglilinaw sa aming isipan. All glory and honor belongs to you, O God. In Jesus' name we pray. Amen and Yan. amen. Purihin ng God Panginoon. bless Ngayon you. pong mahal na araw mga kapatid, tayo po ay magmahalan at magpatawaran. Ang sabi ni Lord sa John 13:35, by this everyone will know that you are my disciples if you have love for one another. Magpatawaran po tayo kung meron mga kuan at ito po ay maging gift natin sa Panginoon. Tayo po ay magtatapos ng isang new song of the week. Ang title po, Jesus, Ikaw ang Aking Pag-asa, composed by Sister Sally Bartolome. God bless everybody. Kapag ako'y nag-iisa, pinalalakas kung ako'y nanghihina. Sa gitna ng mga hinahil, ako'y nilingap mo. Ganap na tulong mo'y aking nakamtan. Pupurihan ka, pasasalamatan buhay kong ito'y iaalay sa'yo. Salamat sa'yo, O Panginoong Jesus, pagkat binigyan mo ng kulay ang buhay kong ito. Sasambahin kita at papupurihan ka, O Panginoong Jesus, Ikaw ang aking pag-asa. Yeah. Tumansa ko ng mga pagsubok, Panginoong Jesus, hindi mo ako
buhay kong ito'y iaalay sa'yo. Salamat sa'yo, O Panginoong Jesus, pagkat binigyan mo ng kulay ang buhay kong ito. Sasamahin kita at papupurihan ka, O Panginoong Jesus. Ikaw ang aking pag-asa. Salamat sa iyo, O Panginoong Jesus, pagkat binigyan mo ng kulay ang buhay kong ito. Sasamahin kita at papupurihan